Isang nakakagulat na naman na balita ang lumalabas ngayon tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon ng malawakang paghahanda ang mga general at sundalo ng army para sumugod na sa Malacanang Palace. Ito ay matapos ang ilang linggong bulong-bulungan at tensyon sa hanay ng militar at pamahalaan. Ang mga detalye ng plano ay hindi pa malinaw, ngunit mukhang seryoso ang mga pagkilos ng mga pwersa ng gobyerno. Sa gitna ng mga ulat na ito, naiulat din na sina President Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang asawa na si Liza Smugs ay naghahanda ng umalis ng bansa. Ayon sa mga insiders, posible raw na magtungo ang mag-asawa sa isang bansa na handa magbigay ng political asylum. Ang biglaang desisyon na ito ay nagdudulot ng matinding pangamba at pagkabahala sa maraming Pilipino na umaasang maipaliwanag ang biglaang kilos ng Pangulo at ng unang ginang. Patuloy na nag-aabang ang mga sambayan ng Pilipino sa mga susunod na kaganapan. Ang Malacanang ay wala pong opisyal na pahayag ukol sa isyong ito. At heto nga ang balitang ating pagkakatutuhan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Leadership, but a change in attitude, a change in the standard. We have to emphasize ano ang gusto natin. Kami ang masusunod, taong bayan. Pitikin ang ayaw sumunod, paalisin yung ayaw sumunod. Yung mayayabang at may angas at matitigas ang ulo at yung maabuso, meron kayong dapat kalagyan, dapat ganun. Never again matakot ang taong bayan. Never again. And kayo, mga kababayan, we can make a difference. We can make a difference. Dapat ang style dito, hindi nag-iisa. Hindi nag-iisa yung tao, hindi dalawa, hindi tatlo. Yung one time, big time. Tayong lahat. That's the power of the Filipino people. Yung makakalabas nyo sa 117 million, I just palagay mo na giveaway na yung kalahati. O sige, kahit 50 million na lang. Iba, senior, may rayuma, o iba, bata pa, pumapasok. Yung sino yung pwede? Sa 30 million yan, dami na eh. 20 million, dami nga. Because EDSA 1, EDSA 2 made the difference. It changed things for the bad. Kasi tatanga-tanga rin tayo nun. Nag-EDSA 1, nag-EDSA 2 tayo, pero hindi natin alam yung problema. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo talaga yung problema. Yung puno at yung ugat ay korupsyon. Matanggal niya yung korupsyon na yan, magkaroon tayo ng death penalty, ayusin na natin lahat, may kinakatakutan sila, taong bayan, hindi AFP, hindi PNP, implementor lang sila ng gusto ninyo ng taong bayan. That's the standard. Hindi, yung iba nating kababayan, mauna na AFP, mauna na AFP, mauna ng PNP, kayo ang pag-asa namin, kayo. No! You got it all wrong. Tayo ang pag-asa ng Pilipinas natin. Tayo, taong bayan. Because kunyari, ito tayo na board of directors, you have an erring president, saka nakakita. Sabihin mo nga yan sa Ayala, sabihin mo sa Ayala, sa San Miguel, o sa PAL. O, sabihin nyo yan sa International Container. O, sabihin nyo yan sa Mega World. Yung mga presidente nila, CEO nila, panay mga nagdudurog. O, anong gagawin ng board? Patatawag ka, explain ka eh. Pagka hindi ka nag-submit into a drug test, kasi yung drug test actually is a fair way of telling the guy before he gets fired by the board, tayo yung board, it's a fair way of telling him kalahati ng katawan mo nasa labasan ng kumpanya. Kinakailangan mag-drug test ka. At pagka umangas pa, ang dami pang excuse. Hindi, bossing, meron akong may gagawin ako bukas. May schedule ako bukas. The way it should be done is drop everything. Not a single day ang lalakpas, mag-drug test ka. Pero anong ginagawa natin? Nagsasabi tayo, ang dami nang sabi, drug test, drug test. So, pagka ganon ang presidente ng isang kumpanya, you get fired. Kahit saan kayo pumunta, kahit sinong kumpanya yan, you get fired because you cannot
sacrifice the image, the future of the company, yung pera ng kumpanya, yung tauhan ng kumpanya, yung safety ng kumpanya, lahat may impact sa kumpanya ang gagawin ng presidente. So tayo, do you think kinakailangan tumagal pa ng isang araw yan na walang drug test, si BBM? Definitely, the answer is no. So ano nangyayari? Panay salita. Kaya nga sinasabi ko na, AFP, PNP, we are exercising all the possible means that na pwedeng mangyari para ma-effect yung drug test na yan. BBM, makinig ka. Malaki niya, makinig kayo. Mga advisor, makinig kayo. At kung hindi nyo ginawa yan, dadating tayo sa punto, taong bayan ang kikilos. The whole board ang kikilos. Sa ngayon, swerte ninyo in disarray ang board of directors. Yung board, merong nasa abroad, merong may ginagawa, hindi na nga makabili ng bigas, yung ibang member ng board. may naghahakot ng basura, may nagdadrive ng taxi, ng tricycle, merong nag-grab, nagde-deliver. Ng tokwa tayo. Pero board director pa rin. Kasi iba nagtatago. si Kibuloy. Pastor, sorry talaga naman nagtatago Mag-bail ka na lang. Mag-bail ka. But make sure na you are safe. Hindi, God is your protection They cannot do anything to you subukan nilang katayin ka, kundi na maramdaman nila yung wrath of God. That's how, yun ang paniniwala ko. Pastor, huwag ka mawala ng pag-asa. God is with you. And who can be against you? So, kaya ko sinasabi, ako pinupuntiri ako AFP tsaka PNP, no? How I wish na lagi ko sinasabi, PNP, AFP, buo kayo, buo. Pero, wag sana yung magkakahiwalay kayo. Wag kayong gagaya sa EDSA 1, that was so many years ago, 38 years ago, na nahati. Merong pro Apolacay, EPM Senior, naiwan yung mga general, yung iba na pwedeng loyal o pwedeng bayaran, hindi natin alam. Sorry do sa mga senior ko, mga sir, na bakit kayo nagstay loyal kay EPM, tapos yung dito naman, yung kalaside ni Honasan at saka nila Fidel, nasaling pusa si Fidel at si JPE, and then the RAM, dito sila lahat sa kabila, panay junior, panay mga tiniente. Ang pinaka-workhorse, panay tiniente tsaka mga sundalo. Ilang colonel lang yon, ilang major, captain, mga ganon. Pero kasi, in that kind of exercise, ang panalo dyan kung sino may tropa. Kaya, AFP, PNP, talo kayo pagka magmatigas kayo sa kagaguhan. Kasi ang tropa, gising na gising ang tropa. Ang tropa, simple lang ang pangangailangan. Simple lang ang pangangailangan ng mga sundalo. Hindi sila nag-golf, hindi sila nagkakabit, hindi sila nag-aari ng sandamakal na kondo, hindi sila bumibili ng lupa para sa retirement, para makapagtanim, para magawa ng resort. Ang mga sundalo natin, simple lang. Buhay lang niya yung pamilya niya, mabuhay siya para makabalik siya sa pamilya nila. Hello, hindi nyo ba alam yon? Mabot kayo general? Kasi ang problema sa inyo, habang tumataas ang rangko, pati politiko, habang tumataas ang rangko, dumadagdag yung yabang. Dapat habang tumataas ang rangko, mas closer kayo sa lupa. Mas makatao kayo. Mas humble kayo. Pero hindi, ang naging sistema natin, habang pagkamataas, meron ng entitlement. Kaya mali. I want that corrected. And if we do not correct that, we will continue to have this kind of stupid na mga, maganda sana, ang binablog na lang tungkol sa, wow, tumubo yung tanim ko. Wow, nagpaanak ako ng aso. Wow, mag-aalaga ako ng kuneo, mag-aalaga ako ng kambing, ng yung manok.
Oh. Sana ganun na pinag-uusapan natin. Dito rong bangag-bangag, hindi itong magkakagera na ang Pilipinas. Diyos ko. Diyos ko. Serious yung matter na yun, yung magkakagera. That's why, issue talaga yung kay BBM na yan, no? Cannot be. Amico, sino to? Almix, good morning, Captain, watching from Qatar. Thank you, Amico, Padyakero. Shout out, sir, watching from Italy, Amico Padyakero. Dati ito nagpapadyak. Sorry, buddy, SR Class 152-2003. Okay, SR. Si Amico Padyakero. Hello, Ranger. At sa kanyang klase, SR Class 152-03. Hello, napunta ka na dyan. Ano yan, tatrabaho ka o dyan ka na? Dyan, pamilya. Ingat-ingat, Huwag masyadong kakain ng taba-taba. Yung puso, akala mo, payat ka. Ano mo, si Escudero, payat naman yun. Pero yosi na yosi. Edmond Juarez, magpagpalang buhay po sa bawat isang watching from tapat ng Metrobank Bicol, maayong buntag. Maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat sa blue name, Wapo host. Thank you, Edmond, okay, thank you. So, Vision 2030 ulit. Thank you. Thanks po, Captain, for all your thoughts and ideas. We keep waiting. Kailan talaga natin palayasin mga kawatan? Ito, honestly, honestly, ako, if I am to be followed, kaya nga sinimulan ko na follow me. Di ba yung late na si Colonel Newman, na siya yung brigade commander, regiment commander. Pag naggaganyan-ganyan sila sa barko, tapos parang, bakit ganun yung mga tropa ko? Nakadapa lang sa beach. Patay na yata yung iba ron. Sige, sakay ako na baka, punta tayo, landing craft, dating siya doon. Pagdating niya doon, nakatapa yung mga sundalo. Nakatapa yung mga sundalo. Pagka ganyan kasi, mentras ka na sa beach, mamamatay ka. Pinakaya na kailangan forward. Kasi pagka umabanting ganyang karaming tropa, at isang machine gun lang yan, may tatamaan talaga, pero may makakaabante. Enough na makahagis ng granada. And that's how it works, no? So, kaya nga, first wave atake, second wave atake. So, ang ginagawa nung bago dumating yung tropa sa beach, kita niyo yung mga kanyon, bam, 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 bam. Yung sa Navy, naval bombardment. Softening the target yon. Tapos nun, yung mga aeroplano, gera, ganyan. Tapos nun, para matauhan na yung mga kalaban. Pero kung nakabunker sila ng maganda, siyempre, ganun lang sila, yosi sila. Sige, tagal naman ito. Umuulan ng kanyon. Tapos nun, ayan na, gaganyan sila. Ayan na, dumadating na yung first wave. O hintayin nilang makapasok ng konti, sabay rat-rat na, babababababab, o grazing fire. Kaya nga pag ikaw nandun ka sa beach, walang mangyari sa'yo. Kaya nga nung dumating si Colonel Newman doon, stand up and get moving! Follow me! O yun. Follow me. And then, naging icon yon, yung may statue sa Fort Benning, inabutan ko yon na yung nakabarel na sundalo, tapos nakaganon na gumaganyan. Follow me, parang ganon. May dala siyang baril na ganyan. Leadership by example. Follow me. Leadership by example. Na nakita nung sundalo, si sir, hey, what's that stupid, what's that stupid colonel doing? He's being fired at, no? Di ba? Babababababab. Dahil nandiyan, mararamdaman niya yung, actually, sa actual niya, mararamdaman yung, yung haging ng bala. Wing, 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 wing. Mga ganun, Tapos yung putok, nauuna kasi yung dating ng bala kaysa yung putok. Yung putok, 32, ilan yun? 32 meters per second yun, Yung sound ba? Yung tuli ng bala, mas matulin. Kaya pagka nadinig mo, pick, boom, yung ganun ba? Nandiyan na yung bala sa'yo, tsaka palang dadating yung sound. Yung madinig mo, nakarap sa'yo yung mga baril. Pero pagka, hindi mo maisip yun Pagka takot ka,
Yung takot ka na gusto mag-survive, gusto mo na mag-change position para kahit papaano mag-survive kayo. Yon. So, ginawang statwa yon, and then ginawang infantry school. Kaya nga pagka-graduate ka sa Fort Benning, merong follow me. At saka sa ibang eskwelahan yata, inadapt din. May statwa rin na ganon, infantry, follow me. And then he was awarded a distinguished service star yata. Anyway, so he became a major general. So, yon. Ngayon, kaya ako sinaikwento sa inyo yon, preparasyon yon. Follow me. pagka bibili ako ng sorbetes, mainit sa Maynila, follow me. ayoko ng mga fishball eh. Gusto ko, kahit ice cream, dirty ice cream, follow me. Okay, kape-kape, no? Diniscuss ko yan sa mga klase, sa mga kaklase ko, sa mga upper class, sa mga upper class, tsaka sa mga junior, na pag-usapan, tsaka sa iba, may mga na, inisip ko nga why don't we just, magkita-kita lang ba tayo? April 9, araw ng kamatayan, araw ng kagitingan, everybody sa hero. Kumbaga sa yung parang, biglang panibago naman na, araw ng kagitingan, Fall of Bataan, Day of Valor, na imbis na makikita mo, nagre-raise sila ng flag sa luneta, yung mga ganun-ganun ba, ewan ko kung anong ek-ek ang gagawin nila. Ang inisip ko, yung magkita-kita tayo, and then reassure each other na, mga bayani rin naman tayo, bayaning buhay, pero wala pa tayong ginagawa, kaya hindi pa tayo full-fledged na bayani. Pero yun nga, even if I do it, the problem is, hindi naman ako yung totoong leader no? Hindi naman ako yung anointed na leader. Ako yung leader na nag-iingay ngayon kasi I am standing up for the Filipino people. Nakita kong may mali yung prinsipyo ba na pagka wala kang gagawin, mamimihasa ang mga tarantado na yan. Kaya nga namihasa yan kasi 30 plus years, walang ginawa ang kapwa Pilipino o tulog lang tayo. Ako natutulog ako sa pansitan, ayokong pansinin yan kasi pinaubaya ko yung mga binoto ko sa posisyon na sila ang gumawa para sa akin. At ganoon din kayo. Pero itong huli, yung binoto, bangag pala ang lintik na yan. Bangag pala. So I have to rectify it. Panindigan ko na aminin ko nagkamali ako. And then I have to do something about it because yung binoto ko, along with kayo, nagbumoto sa kanya, nagkamali tayo, and now the country is in peril. Nasa delikado. Yun yung problem. So, nag-aantayan. Kaya sabi ko nga, kahit mag-forward yung mga supposed to be magigiting natin ng mga secondary leader, pero yung primary leader natin, kung wala rin, mag-fizzle out. Now, pangit naman kung nandyan tayo lahat, and then kung kailan na tayo mukhang tipping point na, uy, panalo na, at saka lilitawan ang mga primary. Pangit yon. Pangit. Uy, mga kayong mga uupo, a word of warning. Wag naman ganon. Tayuan ninyo kung sa tingin nyo may mali. Sa tingin ko, may mali. Ang dami lang nagre-reklamo. Tapos ganun pa. Abay, magsalitaan na kayo. Huwag nyo isipin yung... Kaya nga, my proposal is para sa inyo na magkaroon ng... Para tuhugin na ba lahat? Parang this is a thesis, no? Na, ito yung constraint. Ganun mag-solve ang problema. Ito, may problema dito. Timing, may problema dito. Tenure. Sayang yun. GMA formula, may problema dito. Uy, bangag na to. Delikado Uy, nandito yung Amerikano, de-declare ng gera to. Putargis tayo. Delikado tayo.
So pagka di tayo ito naman China, gusto mapalitan siya. Uy, baka ginagamit tayo. Pwede rin ginagamit tayo para mapalitan tong mama para pumasok itong ating mga kaibigan na kaibigan nila. Kaya neutral tayo. Panalo China. The moment we declare neutrality, panalo ang China. Okay? Klaro When we declare neutrality, tanggal yung possibility na girahin yung China. Because neutral tayo, wala tayong kinikilingan, nandiyan yung Amerika, chupi, tanggal yung bases. The moment we declare neutrality, if we want neutrality, I want neutrality, para walang gera. Pero wag yung hilaw. When you declare neutrality, make sure that your armed forces is funded every year. Kaya sinasabi ko, 500 billion, malaki yon, hanggang 1 trillion kada taon for the next 10 years, renewable for another 10 years as deemed appropriate. By that time, meron na tayong maayos na Congress. Kaya kung tignan nyo, tuhog-tuhog lahat. Ayusin natin yung Senate, ayusin natin yung Congress, ayaw natin na mayabang, tanggalin lahat yan. Yung pagka nakinabang sa Resolution 10, hindi maka-explain, you are barred from public office for the rest of your life. Walang excuse. Dito kayo, baka delikado kayo, ma-death row kayo kasi kung na-impose yung death penalty. Ngayon sasabihin, wala kayong right na magtayo ng death penalty. Dapat Congress at Senate lang. Maggago! We have every right. Kaming taong bayan Kami yung nagpapatayo. Kaya nga may constitution tayo We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish blah, 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 do ordain this constitution. We ratified that constitution. It was, actually, hindi nga tayo tinanong kung ano gusto natin Yung mga gumawa niyan is common tao na yung merong mga academe natin, yung may intellectual na Pilipino, pinagsama-sama sila, nagbangayan, pinag-usapan, may format na sinundan, 1935, 1973. Tapos nun, inisa-isa na lang nila. Uy, tapos na tayo sa preamble. Yung sa preamble, nung una, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence. Parang masyadong highfalutin yun, divine providence. Hindi maintindihan ng Pilipino, divine providence. Ilagay natin, imploring the aid of Almighty God. Uy, mas okay yun Almighty God. Makadiyos naman tayong lahat. So yun, pinalitan. Tapos nun, and so on and so on. And they went down every article. You see, kahit anong gawin ninyo, piece of paper yon. Piece of paper. Nagkakaroon ng buhay yon dahil sa taong bayan. Yun ang na-miss out nilang lahat. Taong bayan tayo. Hiningahan natin yon because yung aspirations natin, tayo ang bumuhay sa Constitution when we ratified it. It's a piece of paper, a piece of document. Nung we said, yes, we want this Constitution to govern our lives, to govern our government. Diyan sila susunod. Nagkaroon ng buhay yung Constitution. All the laws, ano yung sinasabi? What is the fundamental law of the land? The fundamental, ibig sabihin, basic law of the land. Constitution. Sino gumawa ng Constitution? Taong bayan. Sino ang nagsasabi na pwedeng magkaroon ng presidente, vice president, ano yung term of office, etc., etc., pero kailang papalitan. Meron pa nakadefine doon na incapacity, tsaka yung yung tinatawag na yung impeachment, kuno-kuno. Sino? Tayo. Niratify natin So yung presidente ng Pilipinas, nasa ilalim nitong Constitution. O anong inaangan ni BBM? Ano yung tinatakot ng taong bayan? Taong bayan, Constitution, government headed by BBM. Ang linaw Malinaw. Anong tinatakot ng taong bayan? Na baka hulihin tayo? Tapos meron niyan nilagay na
may mga batas na nag-emanate dyan, nandiyan na yung RPC, etc., carry over, na merong tinatawag na rebellion at insurrection. Di ba? Maraming dapat baguhin sa ating mga batas. Kasi it does not carry the real spirit of the Filipino people. Kasi somehow yung mga politiko natin, na-sway niya na para maano tayo, mapisa tayo. Kaya kinakailangan maayos natin yung standard natin. Never again dapat matakot ang taong bayan sa gobyerno. Never again. Tandaan nyo, ulitin ko, emphasize. Never again dapat matakot ang taong bayan sa gobyerno niya. Dapat ang gobyerno ang takot sa taong bayan because anytime pwede siyang tanggalin ng taong bayan. Sino nagpapasweldo sa taong bayan? Sa gobyerno. Mula presidente down to the vice president, to the cabinet secretaries, senators, congress, down to the lowest mammal in the chain of government employees, all agencies, hanggang sa AFP. Sino? Taong bayan, through our taxes. Sino ngayon ang amo? Sino ba nagpapasweldo sa kumpanya, sa presidente, sa vice president, sa middle managers, senior managers, line managers, assistant manager, supervisor, janitor? Sino nagpapasweldo? Yung kumpanya, yung board. Di ba? Ina-approve yun. Ganun din, may budget din. Ina-approve yung board of directors. Meron din budget cycle, yung mga kumpanya, pag-uusapan, next year, ang target natin, 10 billion ang kita natin. So, ang gastos natin is 7 billion. So, we are targeting 3 billion na net income. Yan ang ikakatuwa ng ating mga board of directors, kahit yung mga 1%, 1 share, at saka 100 shares, 1,000 shares, at yung mga 20 million shares, halo-halo na yan, basta may kanya-kanyang share. May kanya-kanyang share dun sa 3 billion na kikitain, projected ng kumpanya. At pagka nangyari yun, or may dumating yung mas mataas pang kitain, tuwan-tuwa yung mga board chairman, yung mga members of the board. Ano nangyayari sa Pilipinas? Ninanakaw yung pera natin. Wala tayong asenso. Naiwan tayo na lang ng kapitbahay natin. Sino may kasalanan? Because the board of directors, tayo may-ari, we have not done our part. Parang passive tayo. Yung magpasensya. Parang wala, sige lang, okay lang. Sige, sinisita kita ha. Huwag mo na ulitin. Tapos okay na. Meron na naman, sinisita na naman kayo, reklamo tayo, ganon-ganon, sa social media o kaya sa mainstream media, o minsan may kaso na and then, wala na naman. And over the years, lumaki, tumubo sungay. Ngayon, sungay na siya, sungay satanas na, mga putragis na mga yan. Dati, sungay kambing lang ganun lang Pero ngayon, ang laki ng kalabaw ng ganon, parang satanas na nga Kaya nga, sino may kasalanan? Tayo. Because we allowed it to happen right under our noses because we were too busy in our individual comfort zone. We were too afraid to do something about it. The key is unification. Mag-unify ang tao. Boom! Baba ang paa. Boom! Putang ina nyo, tama na, ayaw na namin, hayop kayo. Ano magagawa nila? Wala silang magagawa. Mga Pilipino, wala silang magagawa. Because the moment you set your foot down, you take a foot forward, a step forward, and you say, mga putang ina nyo, mga PI ninyo, ayaw na namin. Putang, sino ba masusunod dito? Naranasan nyo na ba yung nagsasalita kayo ng gano'n? Ako na, ilang beses ko nararanasan yun Mula kadete. Sino ba masusunod dito? No? Kung you do not recognize authority, my authority, you do not recognize my authority, tanggal ka. I'll replace you. Mr. President BBM, if you do not recognize our authority, you take your wife with you. Alis kayong Malacanang.
Ganon din, ikaw tamba. Kayo lahat sa Senado, kayo lahat sa Congress. Alis kayo. AFP, if you do not respect the authority of the people of the Philippines, magpapalit tayo ng leadership. That's how it's done. That's how it should be. Takot-takot tayo. Walang mangyari sa atin yun. Problema, antayan. Waiting game. Sana magsalita na. Sana. Papabutin pa natin ng June 30 yata to eh. So, lalakpasan tayo ng April 9, mawawala yung mga magigiting, matutulog ulit. Tapos gigising ulit ng June 12. Tapos nun, wala. So what we will have are yung yung sinabi ko sa kanila na hindi naman sa doon sa mga ibang tao, sinasabi ko sa kanila, what we will have is rally fatigue. Fatigue. Matatalo na yung tao, matatalo ng taong bayan. Hindi nyo ba nakikita? Kasi rally, pinapagod nyo ang taong bayan. And then yung mga rally na yan, hear me out, yung mga rally na yan, lahat kayo nakikinig, yung mga rally na yan, kinokonbinsin nyo yung taong bayan na talo siya. Ha? Kinokonbinsin nyo na parang wala siyang kapag-apag-asa. Kinokonbinsin ninyo yung taong bayan na kinakailangan na meron dito sa itaas na siya ang leader, pero kung tutuusin, hindi kailangan ito, tapos taong bayan talaga ang may power. Ito is parang yung presidente rin ng Pilipinas na binibigyan ng power to stand up, say something, and kunwari leader, pero actually voicing out yung gusto ng taong bayan. Hindi niyo alam yung yung sitwasyon natin. So rally, nag-rally yung KOJC, 7 araw yon, and then what? Lulusob ng Malacanang, sinabi ko, nag-vlog ako, huwag kayong lulusob ng Malacanang, wag naon na. You're how many? 10,000, 20,000, max of 50,000. That will not change the government. That will not even create a dent. Ilan ba yung PSG? May mga baril lahat yun. Lusubin niyo yung Malacanang. Mandate ng PSG, sabi ko nga kung ako na sa PSG, uupakan ko kayo because my mandate is defend the president and the first family. Tapos mapipi ko ng taong bayan. Tinuruan pa. Hindi. Yun talaga real talk eh. Because we are trying to convince ourselves na mananalo kayo, mananalo tayo na ganun-ganun. Hindi pwedeng manalo yung ganun. Ang mananalo is milyon-milyon na taong bayan. And these people na mga nasa government, yun yung ginagawa nila para mahinaan kayo ng loob. At ang tayo, pagka hindi kayo nakakakita ng maingay, wala. At ang kailangan ninyo, yung physical na nandiyan kasama nyo. Ngayon, anong problema natin ngayon talaga? Ano yung real talk na problema natin? Masasabi nyo pa ba na hindi natin alam, hindi alam ng taong bayan yung mga nangyayari? Masasabi nyo pa ba? Hindi ba nila alam na dumadami na yung droga, tumataas yung krimen, hindi ba nyo alam na ninanakawan tayo? Yung PI nga, alam na alam, putok na putok sa buong Pilipinas na ninanakawan tayo di ba? So, putok na putok yon. So, nalitaw yung tenga ko. Tumitikwas na kailangan ko magpagupit. So, ayun Ay, nako. So, Marivic Garcia, mag-recess muna ako. Hi, Captain Dado. Anong oras po kayo usually nagla-live? Ngayon lang ako nag-live, pangalawang beses. Sige, next time, magla-live ako lagi. Mga 10 siguro. Mga 10, o kaya, baka hindi makatulong yung tao rito. Maingip yung mga siguro mga 1 o'clock, 1 a.m. But kung kaya ko mag-live ng 10, magla-live na ako ng 10. Okay? So thank you Thank you. I appreciate yung ninyo, yung
attentiveness ninyo. I appreciate yung support ninyo. I appreciate that you are trying hard to understand yung sinasabi ko. You're trying to put it in here and then sink it and then abot sa puso. Malaking bagay yun. Para hindi ako mukhang tanga na salita ako na salita. Ganon din ang frustration nila, Makanas tsaka ni Metran. Mga 3 bisugo na nagsasalita. And then, ang frustration namin, nasaan na yung mga magagaling? Nasaan na yung mga general? Nasaan na? Nasaan na kayo? Oh. Nasaan na? Nasaan na yung mga general? Ang sabi sa akin, nakakalungkot eh. Happy na kasi sila, sir. Happy na sila kasi iking, may upper class na nagsabi sa akin, na pumipensyon. Kaya parang they serve already 30 plus years ng buhay nila, binigay nila sa bansa. So ngayon parang relax na lang sila ngayon. Kaya parang wala na silang pakialam. Hindi ko maniwala na ganun ang attitude. Kaya nga, anyway, ang dyan, do you think kailangan nila? Kailangan natin sila? Yung mga I would say no. No, hindi kailangan. Ang kailangan ninyo, taong bayan, kayo, tumayo, ano yung sabi ni Colonel Newman? Stand up and get moving. Let's stand up and get moving. Abante. Ganun. Kasi niraratrat tayo. Pag di kayo gagalaw, hindi tayo tatayo at aabante. Aalis tayo sa kinalalagyan natin ngayon, mamamatay kayo. Mauubos ang pera ng Pilipinas. Lalakas. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!